Iniutos ng Department of Education ang pagbuo ng Election Task Force na titiyak ng maayos, ligtas at patas na hatol ng bayan 2025. Siniguro din ng kagawaran ang kaligtasan ng mga gurong magsisilbi sa halalan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Upang tiyakin ang maayos, ligtas at makatarungang eleksyon sa bansa, inilabas ng Department of Education ang DepEd Memorandum No. 37 na nag-uutos sa pagbuo ng 2025 DepEd Election Task Force o ETF. Bahagi ng mandato ng DepEd sa ilalim ng Election Service Reform Act ang pagtatalaga ng mga pampublikong guro bilang miyembro ng Electoral Board. Ang kanilang partisipasyon ay may kaakibat na kompensasyon at proteksyong legal. Dagdag pa rito, tinukoy sa memo ang pondong inilaan para sa operasyon ng ETF ngayong taon. Ang bagong task force ay magiging aktibo sa 3 antas, Central Office, Regional Offices at Schools Division Offices. Bawat antas ay magkakaroon ng sarili nitong ETF Operations Center na tututok sa real-time monitoring, assistance at legal support. Sa Central Office, ang task force ay bubuuin ng Steering Committee, Technical Working Group o TWG at support teams. Itatatag naman ang pangunahing Election Command Center ng DepEd sa Makati na bukas mula 1:00 ng hapon ng May 11 hanggang 5:00 ng hapon sa May 13. Nilinaw din sa memo ang mga benepisyo ng mga miyembro ng ETF na maaaring makatanggap ng honoraria o di kaya ay mag-claim ng overtime pay o ng compensatory time off. Mahigpit namang pinaalalahanan ng DepEd officials at personnel na umiwas sa electioneering at pangangampanya upang mapanatili ang integridad at non-partisan na papel ng DepEd sa panahon ng eleksyon. Muli namang tiniyak ng kagawaran ang kapakanan ng mga guro na magsisilbi sa papalapit na eleksyon. Sa ilalim kasi ng Memorandum of Agreement na pinirmahan sa pagitan ng DepEd, COMELEC, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pa, maglalaan ng legal at medical na tulong para sa mga guro at kawani na itatalaga sa election service. Pinaiigting din nito ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya upang masiguro ang kanilang kapakanan. Nangako rin ang Integrated Bar of the Philippines o IBP na magbibigay ng legal na tulong sa mga guro na maaaring harapin ang reklamo kaugnay ng kanilang pagtupad ng tungkulin sa halalan. Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.